First, kung sino ba si Fresquivel bago maging CEO? Si Fresquivel, Chop, yung nickname ko. So, malayo siya sa name ko. But, before ako nag-start na kung ano ako ngayon is, I'm just a typical student na walang ibang ginawa kundi syempre barkada, cellphone, playing games, Mobile Legends. So, wala talaga. Parang iniisip lang kung saan mauubos yung oras. Paano ka nagka-interest na pasukin ang pagnenegosyo? Nagka-interest ako magpasukin yung business na malaki siyang twist din ng life namin. So, yung father ko kasi, since siya yung kasama namin sa bahay, tapos separate na sila ng mother ko. So, may family na sila pareho. Nasa father ako, siya yung nagsusustento sa amin, ganyan. So, parang as a typical student, gastos lang. Walang uwi, school, barkada, games, paulit-ulit lang. Tapos dumating sa point na nagkasakit ng malala yung father ko. So nung nagkasakit siya, nawalan siya ng work, hindi niya na kinaya magtrabaho. Dumating sa point na parang pinaproblema na namin yung kakainin namin sa araw-araw. May 3 akong malilit na kapatid. So yung time na yon, yung stepmother ko, yung naglalakad ng mga government. Kasi yun lang yung mas kayang sumagot ng mga dialysis niya. Kumpara dun sa magtrabaho man siya, alam namin kukulangin yung pang araw-araw. So, dumating sa point na gusto ko, sabi ko, nag-insist na ako na kailangan ko na magtrabaho. Hindi niya ako pinapayagan kasi sabi niya mas mahalaga yung presensya ko kasi kailangan ko alagahin yung 3. So, yun. Dumating sa point na namatay na din yung father ko. Halos yung pinaka-provider namin at tinitingnan naming leader ng family. Since yung mother ko din is yung may family na din sila. Nakaka-support yung mother ko but still hindi pa rin kasi sapat yung nag-aaral ako tapos yung mga may maliliit kaming kapatid. Hindi na namin alam yung tinitingalang leader na parang every decision na ano yung dapat gagawin dito, paano yung ginagawa dito. Nawala siya. So parang dumating sa point na hindi namin alam paano na, ano nang gagawin namin. Ano nang gagawin. Paano kami hanap ng trabaho, di namin alam. Paano kami makakasurvive, saan kami hanap ng pagkakakitaan. High school ka pa lang noon? First year college ako. First year college. Then yun yan, namatay yung father ko. Halos yung pension na lang yung inasahan namin ng time na yun kasi from scratch din talaga parang okay naman yung work niya, nakakapag-provide naman, then nagpo-provide din naman yung mother ko. Pero nung pinaka-big part na yung sa pang-araw-araw namin is hindi na namin kaya masustain. So yun yung nag-push sa akin na along the way na before ako maging entrepreneur, na kailangan ko na maghanap ng work. Napagod na din ako eh. So ang naging kasama ko na lang is yung ate ko. So nag-work siya. Nasa bahay lang ako para magluto. Ganyan, hindi na rin ako nag-aaral. Kumikilos na lang ako sa bahay para parang tinutulungan ko na lang siya. Pero parang nakakapagod yung garong buhay. Minsan, dumarating sa point na nasa-short kami. Parang sawang-sawa na ako sa itlog. Ramdam ko pa yung sakit ng pagkawala ng father ko. Hindi ko na alam kung saan ako ulit magsisimula eh. Pinipilit kong mag-aral pero parang wala talaga eh. Wala talaga. Parang nawala na yung burn na mag-aaral eh. Parang sabi ko gusto ko na magtrabaho. Then nagtrabaho ka na. Yun na yung part na nagtrabaho ako. Ano yung first work mo? Tinanong ko sa ate ko, may naging kaibigan siya na nag-i-e-com. So e-commerce siya. Sabi ko, parang sa sobrang bilib niya na kwento-kwento niya na may tao daw yung kaibigan daw niya kumikita ng ganito, ganito ganyan. So, sabi ko baka may pwede siyang pasuhin na trabaho. Kahit anong klaseng trabaho, pwede. So, ibig sabihin, nakapasok ka doon sa e-commerce? Yeah, ni-refer niya ako. May open na, yung tagabalot ng parcel. So, kailangan ng tagabuhat, yung packer. So, yun, since nag-start ako ng packer sa kanya, sabi ko nga, kahit bigyan niya ako ng trabaho, kahit huwag niya akong bayaran. Sabi ko, kahit huwag mo akong bayaran, basta pakainin mo lang ako, okay na ako, gagawin ko lahat yan. So, yun na yung naging trabaho mo? Yeah. Ang ginawa ko lang nun, yun, balot, linis ng warehouse. Parang typical na kung ano yung ginagawa sa warehouse. So, ibig sabihin, nagtrabaho ka doon kasi gusto mo mag-learn. And then, okay lang na hindi ka sahuran.